Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po ulit ito, si Saib. Salamat sa pagbabahagi ng kwento ko na may pamagat na nahahati ang katawan ni Mrs. Laking galak ng mga pamangkin at ate ko nung narinig nila yung boses mo. Tila nanumbalik yung alaala ng lolo Tasyo ko na sumakabilang buhay noong 2020 sa edad na 71. Ngayon naman, magbabahagi ako ng kwento noong dekada 40. Pinsan naman ito ni Lolo Tasyo na ang pangalan ay Siriaco. 20 taong gulang siya noon nang napasama pa sa pagkikidigma laban sa mga Hapon noong 1943. Hanggang sa sumuko ito sa mga Amerikano. 1946, naging matiwasay at malaya na ang mamamayang Pilipino. Doon na pagdesisyonan ng Lolo Siriaco na huminto sa pagsusundalo at lumagay sa tahimik na pamumuhay. Marami siyang karanasan sa kahiwagaan at aswang, Sir Seth. Pumunta siya sa Iloilo. Ito ay ang lugar ng tiyo muling niya. Nga pala, mga totoong pangalan ang binanggit ko dito. Maliban na lamang sa isang babae na pinangalanan kong Sonia. Malapad ang kalupaan ng Tiwin at sa ibang kabayanan ay may 10 ektarya ng lupain. Dahil si Lolo Siriaco ay masipag bago pa siya sumabak sa pagsusundalo. Pagsasaka ang kanilang ikinabubuhay noon. Batak talagang katawan sa pagtatrabaho. May lahi kasi itong Chinese at Espanyol, kaya singkit ito na matangos ang ilong. Tapos si makisig pa. Bali, Sir Seth, ipagpalagay na lamang natin na itong kwento o nagbabahagi ng kwentong ito ay point of view ni Lolo Siriaco. Ako si Siriaco. Nagtatrabaho ako sa tiyo muling ko matapos kong minto sa pagsusundalo. Nakasanayan ko na magising ng 3:30 ng madaling araw nung nagsusundalo pa, kaya nakagawian ko na gumising ng ganitong oras. Pumupunta ako sa bukid para magtrabaho. Yung ginagawa ko, nagsisindi ako ng panggatong para mailawan yung pwesto. Dahil pag-abot ng 10:00 ng umaga, uuwi ako sa aking tirahan para magpahinga na. Isang madaling araw, habang nag-aararo, may isang apoy na hugis babae ang unti-unting lumilitaw sa harapan ko. Kahit hindi man buo yung hulma ng pamamalat nito, ay nadedetalye ko na may kagandahan yon. May kaseksihan talaga ang hubog ng katawan at ang buhok nito ay mataas na abot hanggang hita na gumagalaw na para bang apoy. Pero nang makalapit ito, hindi naman nakakapaso. Nabigla ako pero hindi naman kinilabutan. Hindi nga lang ito nagsasalita. Sumunod lamang ito hanggang malapit ng magliwanag bago ito mawala. Ang tawag nila dito sa Ilonggo, bulalakaw. Hindi ako matatakoting tao dahil marami na akong karanasan. Itong elemento na ito, ngumingiti at pasabay-sabay. Kung saan ako naroroon ay naroroon din ito. Wala itong ginagawa. Siguro ay naaaliw lamang itong nilalang o gusto lang akong samahan. Magmula noon, ito yung nagsisilbing ilaw ko sa tuwing nagtatrabaho ako ng madaling araw. Pero mula nang dumating ang pinsan ko na si Natong, ay siyang paglalaho din ng bulalakaw na ito. Parang may hiwaga kumbaga. Marami ring produkto akong na-harvest magmula noon, na siyang dahilan kung bakit naging masaya si Tiyo muling at nilagay pa ako sa mas malaki nilang bukirin dahil swerte daw ako sa pagsasaka. Dito, marami na akong nakasabayan sa pagtatrabaho. Yung tig-8 kalabaw ang gumagawa ng pag-aararo. Kumbaga sa kabila, 4 na kalabaw ang sabay-sabay na nag-aararo habang doon naman sa bandang unahan ay 4 din. Hanggang matapos namin ang aming ginagawa, gabi na yon.
Sabay-sabay kaming patungo para magpapatunan na ng kalabaw. Mga 8:00 ng gabi yun. Walang ano-ano. Meron kaming narinig na tunog. Wak! 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 Paulit-ulit yun. Hanggang sa maging tik-tik na lamang ang huni nito. Yung pinsan ko na sinatong sa sobrang palabiro, sirs. Tinawag niya ito. Sabi niya, "Kung lalaki ka, halika dito. Magtutuos tayo. Pero pag babae ka at dalaga pa, kahit ano ka pa, pakakasalan kita." Total, binata naman ako eh. Walang pananagutan. Nagtawanan kami nun. Yun nga lang, Sir Seth. Maya-maya ay umalingasaw ang paligid. Nagagalawan yung mga dahon ng mga saging na aming nadadaanan nun. Tila ba may malakas na hangin at yung mga balahibo namin ay kusa na lang tumatayo. Yung mga kalabaw ay hindi mapakali. Parang umaatras sa mga ito. Sumisingot. Hanggang may napansin kaming isang tao sa likod ng pinsan namin. Nagtaka kami dahil may angkas na ito. Madilim man pero makikita mo talaga dahil may gasera naman kami noon na daladala. Mahaba ang buhok ng babaeng yon at gumagalaw-galaw pa. Niyakap niya si pinsan natong noong mga panahon na yon ay nagpupumiglas dahil sa mabahong amoy nito. Umangil pa tong babaeng kulubot ang muka at mabalahibo yung katawan. Ang kalabaw na sinasakyan nila, nagwawala, lumulundag, patakbo-takbo, paikot-ikot hanggang naulog ang pinsan ko. Lumipad yung nilalang na yon, yung babae, at pahakikik na napatawa. Tinig na dinig pa namin kung paano niya sabihin ng mga katagang, "Hanggang salita ka lang pala to." At nawala ito ng mabilis nun. Imbis na matakot ay tumawa kaming pito kay Natong. Yung pinsan ko ay namimilipit sa sakit dahil sa nabalian pa ito ng paa. Dali-dali naman namin itong kinarga pa uwi at pinahilot nun. Simula noon ay hindi na ito nagbibiro o sumasabay sa amin. Dahil nasayahan yung tiyo muling ko ay binigyan ako ng isang lupain. Ito yung malapit sa Sitio Gumbok. Yun daw ay bibigay niya sa akin dahil sa masipag at marunong ako sa gawaing sakahan. Tinanggap ko naman at nagpasalamat nun. Binigyan din ako ng malaking halaga ng pera at 2 kalabaw para magsimula ako. At baka na rin daw maisipan kong bumuo ng pamilya. Doon, ang kabayan ay malalayo naman pero maasahan mo talaga yung mga kapitbahay. Minsan ang iba ay kumpul-kumpul ang tahanan ng kamag-anakan. Nagsimula ako ng sarili ko at nag-alaga na rin ako ng mga hayop. Nagbebenta ng mga produkto sa bayan. Isang araw, inanyayahan ako ng pinsan kong sinatong napupunta daw kami sa kapatid niyang si Eling dahil kaarawan nito. Sumama ako. Napadaan kami sa isang bahay malapit sa may sapa. Sa hindi ko inaasahan, bumungad sa akin ang isang magandang dilag. Magandang buhok nito, mukhang alagang-alaga. Yun bang unang kita ko pa lang ay nabighani na ako ng sobra. Love at first sight kumbaga. Sabi ko kay Natong, sakto, tsamba at hindi masasayang ang pagpunta ko dito. Ang ganda nung pinsan oh. Kala ko hindi ako makakatagpo dito ng babaeng type ko eh. Etong sinatong dahil na trauma na. Nagsalita ito sa mahinang boses. Ingat ka sa magaganda pinsan ha. Kadalasan sa magaganda dito, may lahing aswang eh. Napatawa ako nun. Alam ko na malaki talaga yung impact sa nangyari sa kanya kaya binabaliwala ko na lang. Nagsimula akong bumisita. Mababait ang mga magulang ng dalaga at nalaman kong Sonia ang pangalan ng babaeng kinagigiliwan ko na yon.
Gumawa talaga ako ng paraan, Sir Seth, na mapalapit dito. Tuwing sumasapit ang gabi ay nanghaharana ako. Dumudungaw din naman ito sa bintana. Minsan ay binibigyan ko ng bulaklak at pagkain si Sonia dahil dalagang Pilipina yung kultura nating mainin at hard to get ang mga kababaihan at hindi mo agad pwedeng hawakan. Kaya naman natagalan ako sa panliligaw ko. Pero habang tumatagal, Sir Seth, meron akong napapansin. Wala man lang akong nakasabayang binata sa panghaharana. Kumbaga, walang karibal. Kung tutuusin, napakaganda ni Sonia. Isang araw, pumunta ako sa pinsan ko na kapatid ni Natong. Malayo-layo ang distansya sa bahay ni Sonia. Doon ay may isang matandang si Dedang. Lumapit ang matandang ito. Siya pala ang biyenan ng pinsan ko na yon. To, hindi mo ba alam yung nililigawan mong si Sonia? May lahing babaw-lipad. Babaw-lipad po ay sa Tagalog nun. Aswang. Nagulat ako at napaisip at napatanong sa sarili. Oo nga no, bakit walang ibang nanligaw dito? Baka yun talagang dahilan. Dahil doon ay hindi ko na binisita pa si Sonia. Hindi ko namamalayan na nahulog na pala ang loob ng dalaga sa akin nun. Umiwas na ako sa lugar. Ayaw kong malahian ng aswang ang kalahi namin. Hanggang sa isang araw, nakilala ko naman sa bayan si Esmeralda sa isang sayawan. Maganda rin ito at hindi rin ito pahuhuli sa kagandahan ni Sonia. Niligawan ko ito. Sinagot naman ako nang hindi ako nahihirapan na hingi ng kanyang oo nun. Palagi na ako kina Esmeralda at nagpaplano na mamanhikan. Ang hindi ko alam nun, natunugan na pala ako ni Sonia. Bayan ang lugar na tinitira ng aking kasintahan na si Esmeralda. Kaya naglalakad ako pa uwi nun. Minsan pa nga, gabi na ako makarating sa amin. Yung daan na tatahakin ko bago makauwi sa bahay ay kailangan ko munang dumaan sa gilid ng sementeryo. Hindi talaga maiiwasan na doon dadaan dahil shortcut yon. May isang pagkakataon na 11:00 ng gabi ako nakauwi dahil sa kawilihan ng kwentuhan namin ng nobya ko. Nagpaalam ako kay Esmeralda noon. Naglakad ako na wala akong dala kahit patalim dahil kumpiyansa naman akong magaling ako sa mga kombate. Dahil din sa karanasan ko bilang sundalo. Nang binabagtas ko ang daan, may napulot akong bagakay. Sa isip-isip ko ay dadaling ko ito. Baka kasi may ahas akong makasalubong. Kumbaga gagamitin ko itong pangdebensa. Yung bagakay ay may isang tinik. Isang dangkalang haba. Nang pakbang na ako sa gilid ng sementeryo, may mabahong amoy akong nalanghap nun. Amoy na nabubulok na katawan ng tao o hayop. Patuloy lang ako sa paglalakad. Hanggang sa may nakita akong isang bangkay na naaagnas. Puti ang kasuotan nito na marumi. Sa gilid nito ay may kandilang nakalitaw at pabalik-balik itong lumilitaw sa gilid ng katawan mula ulo papuntang talampakan. At bumalik naman ito ng paulit-ulit. Sa akala kong multo ay sinabihan ko na lamang ito na, "Kawawang bangkay. San kayong pamilya nito?" Hindi man lang inisip na ipalibing para hindi magmulto. At humakbang na ako palabas ng sementeryo nun. Lumipas ang ilang minutong paglalakad. Siyempre madadaanan ko pa ang mapunong lugar. Gayon na lang ang pagkabigla ko nang may pasalubong na kabayong nagbabaga ang mga mata at yung tipong may naglalabasang makapal na buga sa ilong nito na parang papatay. Mabuti na lamang at nadepensahan ko ang sarili ko. Napaliko ako sa bandang gilid na malaking punong kahoy. Habang pasugod naman ang nilalang, nawala ito at nang medyo patag na sa hindi kalayuan
ay may isang aso naman na humarang sa akin. Parang baka ang laki nun na pakbang patungo sa akin na sumusugod. Naglalaway itong may matutulis sa mga ngipin. Yung tipong papatay talaga kung makabuelta. Sumugod ito ulit sa akin kaya hinampas ko to ng bagakay at paulit-ulit naman itong umaatake pero natamaan ko ito sa kaliwang bahagi ng dibdib. Umangil ito. Maya-maya ay nagpalit ito ng anyo. Naging ibon at lumipad. Saka nag-iwan ito ng katagang, "Siryako, may araw ka rin sa akin." Yung parang may pagbabanta. Doon ko napagtanto na boses ito ni Sonia. Napaisip ako baka nagsiselos o kaya galit dahil ibang babae ang inibig ko at hindi siya ang tinuluyan kong ligawan. Ang pagkakamali ko kasi noon ay hindi ako formal na nagpaalam sa kanya. Dahil nag-alala ko, pinuntahan ko yung binan ng pinsan ko kahit gabi na. Saktong gising pa si Aling Dedang noon. Naglulubo ito ng mga mais. Yung kinukuha yung butil ng mga mais at inalay ito sa sako. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat na nangyari. Pinayuhan naman ako ng matanda na bibisitahin ko kaumagahan. Magpanggap daw akong nawawala yung turo kong kalabaw para may idahilan ako noon. Sabi ng matandang babae na unang apa ko sa hagdan, ay ipadyak ko daw yung sakong ko sa hagdan na yon bago pumasok sa loob at pagbaba naman ay ipadyak ko ulit. Dahil kung hindi ko daw gagawin yon, ay pupunteryahin niya sa Esmeralda at tiyak na papatayin ito. Ganyan nga ang ginawa ko, Sir Seth. Kinaumagaan ay nagpanggap ako na nawawala yung kalabaw ko at napadaan ako noon. "Magandang umaga, tiya. May nakita ka bang kalabaw? Nawawala kasi yung toro ko." Sumagot naman itong wala umano. Kaya nakatsyempo akong magtanong kung nasaan si Sonia. Sumagot naman itong may lagnat umano ang kanyang anak kaya hindi ito makalabas noon. Pinuntahan ko ito. Ginawa ko yung habilin ng matandang babae. Pagkakita ko kay Sonia, medyo nahihiya pa ito at ayaw humarap pero pinilit ko yon. Yung sugat na natapaan ko kagabi, doon sa parting yon ay hindi na ito sugat kundi parang namamaga ito. Doon ko nakumpirma na siya ang umatake sa akin noon. Tinapalan ito ng kanyang ina ng halamang gamot. Kaya sinabihan ko itong baba muna para bumili ng gamot nang malapatan man lang yung sakit na yon. Lumabas ako at ginawa ko ulit yung habilin ni Aling Dedang at dali-dali nang naglakad papalayo. Maya-maya lang ay nagsigawan na ang pamilya nito. Umiiyak na wag daw silang iiwan. Nabawian ng buhay si Sonia. Hindi ako bumalik sa lugar ni Sonia. Lumipas pa ang mga buwan ay naging kabiyak ko sa Esmeralda at doon tumira sa bayan nila noon.